So ganyan po yung ginawa natin. So na-actual po yan dun sa ano natin, dito sa bahay. Gypsum board lang po to, tapos nilagay po natin ng corner beads dito sa mga kantuhan niya para mas matibay. So ayan, pupunta naman sila sa Santa Ynez. Maraming salamat kay Ma'am Angie Pastor sa tiwala. Yan, shoutout po. Maraming salamat. So hindi po sila stayin dito mga boss. Ano lang sila dito. So pwede naman nilang yun. Kung gusto nilang magpa-tiles, madali lang. Good morning mga boss. Good morning. So andito po tayo dito sa ay puro nalilito na ako sa dami ng pinupuntahan nating project. So andito po tayo sa ba yan? Dito sa Mayantok, San Jose Tarlac project. So mamaya punta po tayo sa San Clemente project mga boss. So may sinimulan po kami project kahapon. So kahapon sana ako pupunta, kaya lang ay hindi kinaya ng oras natin. So kaya ngayon po tayo pupunta. Pero dito muna tayo ngayon mga boss sa San Jose Mayantok project. Ayan, shout out kay Ma'am Angie Pastor. So puntahan po natin yung project. So tapos na po kami rito. Bali i-update ko na lang po kung ano po yung mga ginawa natin. Nandiyan yata si Kagawad Neri, yung electrician po natin. So kagawad po siya dito sa San Jose Mayantok. Nakiraan po tayo rito sa kapitbahay nila madam. So may daan po doon sa kabila, kaya lang mas malapit po dito, kaya dito po tayo dumaan. Ayusan? Ayusan Brad? Okay yan, aminan? Thank you Garod. Tayo update ko. So ayan mga boss. Iayos hindi ka di kuhan. Nakayusatan niya? Kami nga DLJ. Sige bro. Ayan, serbisyong totoo mga boss. Huwag niyong kalimutan sa susunod na halalan, si Kagawad Neri. Takbo ka na ng kagawad ng bayan. Pagkapitan pa, boss. Kapitan pa? Kagawad sa bayan. Okay, so ayan, na tayo, malakas na yung kapit natin. Dito may kapit na po tayo rito. Si Kagawad Neri. Hey Kagawad. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So San Jose Mayantok Tarlac project. So before and after po tayo sa maliit na project. Okay, syempre bago po tayo punta dyan sa loob at ipakita yung mga ginawa natin, pakita ko muna yung dating itsura niya, yung before niya mga boss. So ayan, tingnan natin mga boss.
Yan, nakita nyo naman dati doon sa loob. So wala pang kisame, tapos wala pang partition, tapos siyempre wala pang mga ilaw yung mga kisame niya, tsaka wala pa pong pintura. So yan po kasi mga ginawa natin dito, yung partition, kisame, tapos ceiling paint, tapos ceiling lights. So yan po yung mga ginawa natin dito. So isa-isa na rin po natin mga boss. Okay, so ayan mga boss. So nung punta po tayo rito mga boss, gumawa po tayo ng 3D animation niya. So ilagay ko na lang po dyan sa screen yung 3D animation niya. Ayan, i-play lang po natin saglit. Okay, so ganyan po yung ginawa natin. So na-actual po yan dun sa ano natin, dito sa bahay na ginawa natin na project. So naka-actual po yan. Tapos gumawa po tayo ng 3D animation. Nung nagawa na po natin yun mga boss, ay pinopost natin sa may-ari ng bahay. So nagusto naman niya. So yun, pinagawa niya na po yung project natin. So kung ano po yung nasa 3D animation, yun din po yung ginawa natin dito sa bahay. Lahat ng sukat niya, lahat ng design niya ay nasunod. Okay. So ang pinagawa sa atin dito, yung sinabi ko nga, ceiling, tapos partition, tapos yung ceiling paint, tapos nag-supply po tayo ng mga ilaw. So yan po. Tapos ang hindi po nagawa pa, yung cabinet, tapos itong TV console. So wala pa namang signal sila madam. Okay, so dito makikita nyo naman dito sa living room. So ayan, double cube design. So cube design dito yan, tapos dito sa banda rito sa may loob. So nasa wall kasi yung isa, tapos dito sa may bandang center yung isang cube design niya. Tapos combination po siya ng gypsum board tsaka PVC. So yan po yung nilagay natin dito kasi yan po yung request ni madam. Tapos naglagay rin po tayo ng kornisa. So makikita nyo dito, may kornisa na po siya. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ayan yung kornisa natin. Tapos dito yung sa may kornisa natin sa loob. Ayan, sa taas. Ayan. So tapos iba kasi yung kornisa dyan sa may design. Tapos iba rin din po yung kornisa na nilagay natin dito sa may wall. So ayan, dito lang nga sa malapit. Ayan. Ayan po yung kornisa. Rose. Rose po yung nilagay natin. So marami po tayong mga kornisang design. Hindi lang po rose. Meron din po tayong mga plain na kornisa. So makikita nun yun na nandyan sa Maclagonilla cornices kung gusto niyo makita yung mga ano natin, mga kornisa. Okay. So dito naman, tapos pagkatapos dito sa salas, gumawa po tayo ng partition. So combination lang po siya ng gypsum board, tapos yung tubular na WPC na pang outdoor po yan. So ginawa na po natin dito sa loob yung pang outdoor na WPC para mas matibay. So dito sa may partition natin mga boss, gypsum board lang po to, tapos nilagay po natin ng corner beads dito sa mga kantuhan niya para mas matibay. Tapos naglagay po tayo ng 3 watts na ilaw. Okay, para may separation yung salas tsaka yung dining natin. Okay, so ito po yung dining po natin. So parang ganun din yung design, kaya lang dito dito lang po yung cube design, tapos may kanal. So dito dalawa po yung kublet niya pala dito mga boss. Yung kublet niya rito nasa center lang, dyan sa may loob banda. Hindi kagaya dito na meron po dun sa wall, tapos meron din po dito sa may center. Pero ditong banda may kanal po yung ginawa nating design dito. So combination po siya ng gypsum board tsaka PVC. So ayan po yung combination niya. Tapos yung mga ilaw pala nito, tricolor, warm white, daylight tsaka white. Yung pin light niya tsaka strip light. Dito naman sa bar counter, blue, warm white, violet. So tricolor din po siya. So ayan po yung mga nilagay nating mga ilaw. Okay. So dito sa may bar counter, makikita dun sa 3D model, meron po siyang mga cabinet. So yan lang po yung hindi nailagay dito. Tapos yung partition dito, sinabi ko na rin pala kanina mga boss. Okay. So dito naman sa kwarto,
Ayan, puntan po natin yung kwarto mga boss. Ay, may tao yata. Oh, dito lang tayo sa kabila. So, ganun din naman yung design. So, ayan. Dito sa may kwarto, ayan, makikita nyo. So, gypsum board lang po ito mga boss na cove design. So, karaniwan na ginagawa natin sa mga kwarto. Gypsum board na cove design. Tapos, hinaspian na lang po natin yung gitna. Ayan. So, haspi lang po yan. Hindi po siya PVC. So, ayan, tingnan natin. Ayan. So, hinaspian lang po natin. Tapos, yung haspi natin, hanggang dyan lang po sa may tapat ng cove design para makita yung ilaw. Ayan. Ayan. Para makita yung pag-iba ng kilay. Kasi pag hinaspian po natin hanggang doon sa loob, medyo hindi maliwanag yung mga ilaw niya. So, mas maliwanag po siyang tignan pag ganyan. Tapos, mapapansin nyo, hindi na rin po tayo naglagay ng dito na pin light. So, hindi na pinalagyan ni madam. Tapos, yung nilagay natin dito, tricolor na circular light. Ayan. Yung center light natin. Tricolor. Three-way po siya na blue. Daylight tsaka white tsaka warm white. So, yun po yung nilagay natin na ilaw dyan. Okay. So, ayan pa yung natin. Ayan po yung project natin dito sa San Jose Miantoc. Okay, so ayan mga boss. Yung mga picture pala nito, ipapakita ko na lang po dun sa last video natin. So, para makita niyo po lahat. Siyempre, mas maganda po siyang tingnan pag napinturan na po lahat ng wall na ito. Tapos, pag kumpleto na, pati cabinet tsaka yung TV console. Ayan. So, ayan, maraming salamat nga pala kay Ma'am Angie Pastor sa tiwala at kami po yung napili niyang gumawa dito sa bahay nila. Siyempre, wala tayong may papakitang maganda kung wala magpapagawa po sa atin. So, ayan, maraming salamat po kay Ma'am Angie Pastor sa tiwala. Ayan. Okay, so sunod ko na lang po yung mga picture po na ito. Magandang araw po sa lahat at God bless. Okay, so tara na mga boss. Hello, ang kami nantay. Ang kami no kan? Ay, Wan, ako mo ni madaman. Panan? Ang kami karuda nantay. Wan, apang kami no kan? Sabado nga, subli kayo. Awan te subya namin ni ante. Awanan. Thank you, Awanan te. Awanan te. Sige ante, chat kay lahat no ka pag bagalangan. Sige garod. Oh. Okay. So, finish project again mga boss. Ayan, tuwang-tuwa si Bansyong. So, ayan, pupunta naman sila sa Santa Ynez. So, sinaglit lang po nila ito. Okay. Sige, ente. Okay, so ayan, maraming salamat kay Ma'am Angie Pastor sa tiwala. Ayan, shoutout po. Maraming salamat po talaga. So, mayroon tayong ipapakita sa vlog na maganda. So, maliit pero cute yung project po natin. So, tara. Si Madam, sister ni Ma'am Angie. Madam, malpasan. Apang kalimatan. Okay.
Pakibaga kay ni Madam. Maraming salamat. Thank you din, sir. Sige, Madam. Okay. Oo. Ayan. So tara, punta tayo sa San Clemente project. Let's go. Okay, so yan mga boss. Andito po tayo sa Villa Clara Subdivision. Okay, so dito pa yung ni-start na project kahapon. Nawala ako pero andito naman sila architect. Si architect Ian lang pala yung nandito kahapon. Oliver, architect Oliver pala. So dalawa kami ni architect Ian tsaka ako ay wala kahapon. So architect Oliver pala yung nandito. So meron pa rin naman tumingin. So i-update po natin mga boss kung ano yung mga natapos nila kahapon. Tapos pakita ko na rin sa inyo yung project. Dito na tayo mag-park. Medyo mas sisikip kasi yung daan doon pag doon tayo mag-park sa gilid ng kalsada. Buti ito malayo sa kalsada, sa dinadaanan nila. Nakapasok tayo sa may bandang lote. Ewan ko kung kaninong lote ito. So ayan, tara, let's go. Sara ko nga pala to. Ayun. Ayan, di ko na siya shoutout kung sino yung may-ari ng bahay. So ayaw din kasi nilang mention yung pangalan nila. Tapos ayaw rin nilang ipakita yung mga mukha nila. So nirespeto naman natin yan mga boss. Ayan si Lidman. Kaya punta yung mga yan. Nagapan niya. Nagatayo man ito pag merinda niya. Awan? Ang motor ba yung malayo pala yung ang garita to ya? Puro mayayaman yung mga nakatira dito. Walang nagtitinda ng nagtitinda ng nagtitinda dito sa mga bahay-bahay. Sa labas pa talaga sila magme-merienda, kaya nakamotor sila. So hindi po sila stayin dito mga boss. Lang sila rito. Uwian. So medyo malapit-lapit lang naman. So dito po yung carport. So inuna lang po natin yung yung pavilion. So ayan, isa pa po yan na gagawin natin. Tapos dito sa pavilion mga boss, so parang lang po siya, square. Tapos 4 na poste. Yan lang naman. Tapos siyempre may bubong, tapos may kisame. Ganun lang po naman yung kasimple yung gagawin natin dito. So lagay ko na rin dyan sa screen yung 3D model nya. Ayan yung perspective. So ganyan po yung mangyayari dyan. So ngayon ito lang muna yung ginawa natin. Nagukay tayo ng poste. Okay. Dito na rin na yung mga natin, mga gamit. Tubular na 4x4. Ano ba to? Tubular na 4x4. Tapos 2x2. Tapos 2x4. So ayan pa yung mga materials natin dito. Tapos ito 12mm no? 12mm, 10mm tsaka 10mm lang no? Dalawa lang no? So ayan pa yung mga unang deliver. So sila na rin kasi bumili ng ng mga materialis. Sila architect. Nutusan na lang sila leadman. Ilan yung hukay natin?
120. Tapos yung parilya natin. 70 sir. Okay. So ano lang naman ito, pavilion. Hindi naman siya bahay. 70. So tinambak na lang dito yung mga pinaganon natin, pinagkukayan. So medyo mainit-init. Okay, so unahin lang muna natin dito sa may pavilion. So pag nakapag ano na tayo rito, makapagsimula na magposte, isusunod po natin doon. So 4 weeks lang po kasi yung ano natin dito mga boss, yung palugit natin dito sa bahay nila madam tsaka ni sir, kasi babalik na po sila sa abroad. So kaya kailangan matapos ito 4 weeks. So yung mga boss, tapos yung original na plano nito sana ay nakita ko naman kanina yung perspective niya. So yung original na plano niya ganito, sana may ganito rin po siya. So pakita ko na rin dito mga boss yung original plan niya. So ganyan, so may kita nyo dyan, may ganito na rin po siya. Ganito rin po yung mga ano natin, pintuan natin. So ito carport din po ito nila sir. So yan, so ganyan po yung magiging itsura rin sana. Kaya lang hindi po kinaya ng budget, tapos kulang na rin ng time. So kaya ang pinagawa ni sir, pavilion muna na simple, tapos nakaabang naman na yung mga sliding niya, sliding door niya. Nakabang naman na doon sa pavilion natin. Kung sakaling ipagawa nila yun, madali na lang ikabit. Tapos dito meron din po tayong nilagay na CR dito, kaya lang hindi na rin pinatuloy ni sir. So yan nga, kaya dito muna daw sa pavilion, dito lang muna daw nakalaan sa budget nila. So yan, so okay pa lang po sila. Baka bukas ayun, magsisimula na rin sila magano ng anilyo natin. Ayan, so dito na rin sila, magbaon na rin sila ng lutuan. Anong ulam ninyo? Aba sir. Aba? Aba. Ano yung sinigang? Nakamiti marunggay ka na sir. Malunggay. Akala ko may magpapagulo kayo ng malunggay pala at saka aba. Akala ko pang sinigang na. Baboy. Sarap sa no. Pero masarap pa rin yan. Ang sarap ng malunggay na yan. Paborito namin yan. Inubos nga yung mga namin mga malunggay namin doon sa bahay. Inubos namin yung mga bunga niya. Sarap niyan. Pagkat yung sardinas lang, okay na. O kaya pakbit Ilocano. Ayun, nag-gemas. Tapos yung flooring pala nito, siyempre, ano pa natin to, ayusin po na po natin to. Tatanggalin po natin yan kasi hindi naman po maganda yan kung ipapatong natin yung flooring natin dyan. So tatanggalin po natin yan. Tapos saka na lang tatanggalin pag naalis na yung pag nakapagpuste na tayo. Puporman po natin yan. Siyempre lalagyan din natin ng bakal para matibay. Tapos doon sa original pan naka-tiles ito. Ngayon para makapag sila ng budget, ginawa natin concrete floor na lang, tapos lalagyan natin ng stamp. So istampan lang natin, tapos kukulayan na lang po natin ng maroon yata yun yung tawag doon na kulay, acrylic color ng babies. Yun ang natin dyan para ganda-ganda ang tingnan. So open lang muna siya, wala pa po siyang sliding door. Tapos pwede naman nilang yun, kung gusto nilang magpa-tiles, madali lang naman yun kasi rough lang naman yung gagawin natin dyan, concrete. So pwede pa rin silang mag-tiles.
So maganda po sana kung nasunod yung plano. Parang bagay din dito mga boss. Kaya yun lang, babalikan na lang natin ito sa susunod na araw. Sa ngayon kasi ano pa lang, yan ito yung pinakamahirap na trabaho, yung maghukay-hukay. So dyan muna tayo. Pero pag na tayo dyan, nakapaglatag na, dire-diretso na po yan. Tapos pwede na tayong magdagdag para sa mga gagawa ng mga welding works, metal works. So ayan, so puro trusses, pang trusses natin. Ayan. Tapos dito, susunod na rin dito. Pag nakapag na dyan ng poste, dito naman tayo susunod. So ayan. So siya, naka-level po siya doon. Tapos tataas yan, may parapet po yan, parapet na para hindi makita yung bubong dito. Tapos yung tapon ng tubig ditong banda, yan po tatapon. Tapos maglagay na lang tayo ng downspout dyan. Tapos yung downspout nya, kung may catch basin doon, malayo naman na, ang gagawin natin yung downspout nya, didiretso na natin dito. So doon naman na yung labas nila. So magbubutas na lang po tayo doon. So ewan ko lang kung maglagay pa tayo ng cut basin dito. Tapos yung tubo, didiretso na lang siguro doon. So tignan na lang natin. Kung nasa labas naman, sa harapan naman na So yun, yung gagawin natin dito. So yan, ganda ng bahay oh. Ganda ng bahay. So ayan, shout out sa gumawa ng bahay na to. Ganda, maganda rin yung design nya. Ganda yung design. Halos ganito rin tsura ng pavilion pag natapos, pag nakompleto. So ganyan. So ito ano lang to mga boss tubular lang ito. Tapos nilagyan na lang ng salamin. Kaya pinabrikat lang nila. Tapos itong pivot hinges lang na nilagay na bisagra. Pivot hinges, dalawa nga lang. So kaya naman, hindi naman malakas naman. Kaya lang bet hindi sila magka-size din sa baba. Iba pala yung size niya sa taas tsaka dito sa baba. Pivot hinges niya. Tapos tubular din itong frame niya. So pwede namang aluminum na ganito. Kaya lang mas mahal pa yata yung pinakot namin. Yung dito pa lang nasa 150 na yata. Yung bubuin mo yan, nalalagyan ng ganyan, pinakot namin doon sa mga gumagawa ng aluminum, glasin aluminum, nasa 150,000 na po yata yung quotation niya, yung ganito. Pero aluminum siya. Kaya medyo rin mahal din. So tara na, let's go. Sige, palakpay. Okay, iwanan muna natin sila dyan. So balik na lang tayo sa ibang araw. Okay, so meron pala tayong meeting mamaya alas 12. So meron po tayong kakausaping project. So hopefully sana may close natin dito sa San Isidro. So yun, house project. So yun, sasubmit natin ngayon. Tapos meeting na rin para dun sa mga detalye ng igagawin natin dun sa project. So sana makuha natin mga boss. So meron na rin po tayong drawing na binigay sa kanila. Hindi ko na isara, kaya pala daming basura. Hindi ko na isara. Tapos di ko pa naalis yung tingnan mo. Hindi ko pala naalis yung mga tali. Ganda-ganda ni Mac Ranger, may mga tali oh. Hindi mo lang naalis. Sobrang busy ka pang medyo na kasi nakahapon. Yung mga tropa ko naman, hindi naman nila inalis. So para tayong nagano ngayon nito.
Yun. Ayun to. Hindi na ba rito? Ayun, tingnan ko nga rito. Ayan. Okay. So ayun. Punta lahat ng dahon. Dahon ng akasya. Ay, magagamit pa to. Hindi ko na nga lang dito. Sayang. May value pa rin yan. Okay. Dito nga pala, itong bahay na to. So ito yata yung unang ginawa namin nung sama-sama pa lang ako dun sa boss ko noon. So kami po yung gumawa ng spandrel na ito. Nag-spandrel kami yan. Ilang taon pa lang ako noon, nasa 20 ay hindi pala, nasa 25 yata, 25 years old pa lang yata ako noon nung dito. Ano na ako ngayon, ang edad ko ngayon nasa 27 na. 27 eh. Parang ito totoo matagal-tagal na rin. Nasa ganun pa rin yung taon ko noon, nasa 25 years old yung ginawa ko tong spandrel na yan. Pero ang kausap nila dyan yung boss ko, hindi po ako. Bali kami lang yung nagtrabaho dyan. Parang ako yung naka-assign na magtrabaho dyan sa bahay na yan. So medyo matagal-tagal na rin. Meron din nagpapagawa doon, no? Ang ganda, no? Ganda ng mga bagong bahay ngayon, mga modern. Sana makagawa rin tayo ng ng mga bagong bahay ngayon. So, para may vlog natin. So tara na, let's go. Ayun, no? So paligan muna natin siya, no? Si Mark Ranger. Tapos uwi tayo sa bahay dahil may kausapin tayong tao, meeting sa proposal project. Sana makuha po natin, mga boss. So layout to finish. So hintay lang tayo ng tricycle dito.